May mga pagkakataon sa buhay na may isang simpleng pagtulong na kayang baguhin ang kapalaran ng isang tao. Ngunit alam mo ba na ayon sa mga aral ng Diyos, may mga partikular na tao na talagang dapat mong tulungan dahil ang pagtulong sa kanila ay may dalang malaking pagpapala. Paano kung ang simpleng kabutihan na gagawin mo ngayon ay siya palang daan upang buksan ng Diyos ang mga biyaya sa iyong buhay? Paano kung may mga taong inilalapit sa iyo ng Diyos hindi lamang para makilala mo sila, kundi para ikaw ang maging sagot sa kanilang panalangin? At paano kung ang pagtulong sa tamang tao ay isang paraan upang mas mapalapit ka sa puso ng Diyos? Sa mundong puno ng problema, maraming tao ang naghihintay ng isang kamay na handang umalalay sa kanila. Maraming tao ang naglalakad sa landas ng buhay na tila mabigat ang kanilang dinadala, ngunit walang makapansin sa kanilang paghihirap. Subalit bilang mga taong may pananampalataya, tinatawag tayo ng Diyos upang maging instrumento ng kabutihan sa mundong ito. Ang bawat kabutihan na ating ginagawa ay hindi lamang nakakatulong sa kapwa, kundi nakikita rin ng Diyos sa langit. At ayon sa banal na kasulatan, ang pagtulong sa kapwa ay hindi lamang isang mabuting gawain, kundi isang banal na tungkulin. Bago tayo magpatuloy, alalahanin natin ang isang makapangyarihang talata mula sa Biblia, Hebrews 13 verse 16, "And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased." Ang ibig sabihin nito ay huwag nating kalimutang gumawa ng mabuti at magbahagi sa ating kapwa dahil ang ganitong gawain ay tunay na nakalulugod sa Diyos. Kapag tumutulong tayo sa iba ng may bukal sa puso, hindi lamang tao ang natutuwa, kundi maging ang Diyos ay nalulugod sa ating ginagawa. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa simpleng paraan na ito ay mas marami pa tayong maaabot na mga tao na nangangailangan ng inspirasyon at gabay mula sa salita ng Diyos. Sa bawat pag-share ninyo ng video na ito, maaring may isang taong makakatanggap ng pag-asa at lakas ng loob upang magpatuloy sa buhay. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang baguhin ang puso ng tao at ituro ang tamang landas. Kaya sama-sama nating ipalaganap ang kabutihan at liwanag ng pananampalataya sa mas marami pang tao. Ngayon ay pag-uusapan natin ang 8 klase ng tao na dapat mong tulungan ayon sa diwa ng mga aral ng Diyos. Maaaring ang ilan sa kanila ay nakakasalubong mo araw-araw, ngunit hindi mo lamang napapansin ang kanilang pangangailangan. Maaaring ang ilan sa kanila ay nasa paligid mo lamang at tahimik na umaasa na may taong handang umunawa at tumulong. Una, ang taong tunay na nangangailangan. May mga tao sa paligid natin na tahimik na nagdurusa dahil sa hirap ng buhay. Minsan hindi nila kayang sabihin ang kanilang pinagdadaanan dahil nahihiya silang humingi ng tulong. Ngunit nakikita ng Diyos ang bawat luha at bawat gutom na nararanasan nila araw-araw. Bilang mga taong may pananampalataya, tinatawag tayo ng Diyos upang maging kamay na magbibigay ng pag-asa sa kanila. Ang simpleng tulong na ibinibigay mo ay maaaring maging liwanag sa madilim nilang sitwasyon. Maraming tao ang walang sapat na pagkain, walang maayos na tirahan, at walang makapitan sa oras ng pangangailangan. Minsan ang hinahanap lamang nila ay isang taong handang makinig at umunawa sa kanilang kalagayan. Hindi kailangan na ikaw ay mayaman upang makatulong sa kanila. Ang mahalaga ay mayroon kang pusong handang magbahagi ng kung anong mayroon ka. Sa mata ng Diyos, ang maliit na tulong na may kasamang pagmamahal ay napakahalaga. May mga pagkakataon na ang taong nangangailangan ay nasa mismong paligid lamang natin. Maaring ito ay isang kapitbahay na tahimik na lumalaban sa hirap ng buhay. Maaring ito ay isang kaibigan na dumaraan sa matinding pagsubok. Maaring ito ay isang estranghero na inilalagay ng Diyos sa iyong landas. Kapag pinili mong tumulong, nagiging instrumento ka ng kabutihan ng Diyos sa mundong ito. Luke 6 verse 38, "Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you." Ang kahulugan ng talatang ito ay kapag tayo ay nagbibigay ng may bukal sa puso, hindi ito nakakalimutan ng Diyos at ibinabalik niya ito sa paraang higit pa sa ating inaasahan. Kapag tumutulong ka sa taong tunay na nangangailangan,
Hindi lamang sila ang nabibiyayaan, kundi pati ang iyong kaluluwa. Ang kabutihan na iyong ginagawa ay nagiging patunay ng iyong pananampalataya sa Diyos. Ang bawat mabuting gawa ay parang binhing itinatanim sa lupa na balang araw ay mamumunga. Maaaring hindi mo agad makita ang gantimpala, ngunit sigurado na nakikita ito ng Diyos. Sa tamang panahon, ibubuhos niya ang kanyang pagpapala sa iyong buhay dahil sa kabutihang iyong ipinakita. Ikalawa, ang taong nawawalan ng pag-asa. May mga tao na sa panlabas ay mukhang matatag, ngunit sa loob ay puno ng pagod at kalungkutan. Dumaraan sila sa mga pagsubok na tila walang katapusan. Minsan pakiramdam nila ay nag-iisa sila at walang nakakaintindi sa kanilang pinagdadaanan. Sa tahimik na sandali ng kanilang buhay ay may mga tanong silang hindi masagot. Sa ganitong mga sandali, ang isang taong handang makinig at umunawa ay napakahalaga. Maaaring ikaw ang taong gagamitin ng Diyos upang ibalik ang kanilang pag-asa. Ang pagkawala ng pag-asa ay isa sa pinakamabigat na nararamdaman ng isang tao. Kapag ang isang tao ay nawalan ng pag-asa, nawawala rin ang lakas niyang magpatuloy sa buhay. Minsan, hindi nila kailangan ng pera o material na bagay. Ang kailangan lamang nila ay isang taong magsasabi na hindi sila nag-iisa. Ang iyong presensya at mga salita ng pagpapalakas ng loob ay maaring maging ilaw sa kanilang madilim na sitwasyon. Sa simpleng pakikinig sa kanilang kwento, ay maaari mong mapagaan ang bigat na kanilang dinadala. Bilang mga taong may pananampalataya, may tungkulin tayong ituro sa iba, ang pag-asa na nagmumula sa Diyos. Kapag may nakikita tayong taong nawawala ng lakas ng loob, huwag natin silang pabayaan. Ang simpleng pagkamusta o pag-alala sa kanila ay may malaking epekto sa kanilang puso. Minsan ang isang mensahe ng pag-aalala ay nagiging dahilan upang muli silang lumaban sa buhay. Sa pamamagitan ng iyong kabutihan, maaari mong iparamdam sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Minsan ang isang maliit na pagkilos ay kayang magligtas ng isang pusong malapit ng sumuko. Romans 15 verse 13. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Ipinapakita ng talatang ito na ang tunay na pag-asa ay nagmumula sa Diyos. Kapag tinutulungan natin ang iba na muling makita ang pag-asa, tinutulungan din natin silang mas mapalapit sa Diyos. Sa bawat salitang nagbibigay ng pag-asa, ay naipapakita natin ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Kapag pinili mong tulungan ang taong nawawalan ng pag-asa, nagiging daluyan ka ng liwanag sa kanilang buhay. Ang iyong mga salita at kabutihan ay maaaring magbigay sa kanila ng lakas upang magpatuloy. Maaaring hindi mo alam kung gaano kalaki ang epekto ng iyong ginawa sa kanilang puso. Ngunit tandaan mo na, ang bawat kabutihan na ginagawa mo ay nakikita ng Diyos. Ang iyong malasakit ay maaaring maging dahilan upang muling maniwala ang isang tao sa kabutihan ng mundo. At sa tamang panahon ibabalik ng Diyos sa iyo ang kabutihan na ibinahagi mo sa iba. Ikatlo, ang taong may mabuting puso, ngunit madalas na iiwan kapag siya naman ang nangangailangan. Sa maraming lugar ay may mga taong kilala dahil sa kanilang kabaitan at malasakit sa kapwa. Sila ang unang lumalapit kapag may nangangailangan ng tulong o gabay. Hindi sila nagdadalawang isip na magbigay ng oras, lakas at kung minsan pati sariling pangangailangan ay isinasantabi. Dahil sa kanilang ugali na laging magbigay, marami ang nasasanay na palaging nandyan sila. Ngunit dumarating din ang panahon na ang mga taong ito ay napapagod at nangangailangan din ng pag-aaruga. Sa ganitong mga sandali mahalaga na may taong handang bumalik ng kabutihan sa kanila. Ang isang pusong mapagbigay ay maaari ring makaramdam ng pagod at panghihina. Hindi man nila ito ipakita, may mga sandali na nais din nilang maramdaman ang pag-aalaga ng iba. Ang kanilang tahimik na sakripisyo ay kadalasang hindi napapansin ng maraming tao. Ngunit walang mabuting gawa na nalilihim sa paningin ng Diyos. Kapag ikaw ay nagpakita ng malasakit sa kanila, kinikilala mo rin ang lahat ng kabutihang kanilang ibinahagi sa iba. Ang simpleng pag-alala at pagtulong ay maaring magbigay sa kanila ng panibagong lakas ng loob. Sa buhay ng pananampalataya, mahalagang matutunan din nating pahalagahan ang mga taong patuloy na gumagawa ng mabuti. Hindi lahat ng kabutihan ay napapansin ng mundo. Maraming mababait na tao ang gumagawa ng tama kahit walang nakakakita. Ang mga ganitong puso ay mahalaga sa plano ng Diyos dahil sila ang nagiging liwanag sa kanilang kapaligiran.
Kapag pinili mong tulungan ng isang taong mabuti ang puso, pinapalakas mo rin ang presensya ng kabutihan sa mundo. Ang iyong pagkilos ay nagiging patunay na ang kabutihan ay patuloy na nabubuhay sa puso ng tao. Hebrews 6 verse 10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Ang kahulugan ng talatang ito ay malinaw na ipinapaalala na hindi nakakalimutan ng Diyos ang kabutihan ng isang tao. Ang bawat tulong na ibinibigay sa kapwa ay nakikita at pinahahalagahan ng Panginoon. Kapag ikaw ay tumulong sa taong laging gumagawa ng mabuti, nagiging bahagi ka ng pagpapalang inilaan ng Diyos para sa kanila. Ang pagbibigay ng suporta sa mga taong may mabuting puso ay isang napakagandang gawain sa harap ng Diyos. Pinapakita nito na kinikilala mo ang halaga ng kanilang sakripisyo para sa iba. Sa simpleng pag-alalay sa kanila, na ipaparamdam mo na may mga taong handang tumulong kapag sila naman ang nangangailangan. Ang ganitong uri ng malasakit ay nagpapalakas sa samahan ng mga tao at nagpapalaganap ng kabutihan. Ang bawat kabutihan na iyong ipinapakita ay nagiging inspirasyon din sa iba upang gumawa ng mabuti. At ang Diyos na nakakakita ng lahat ay patuloy na nagbibigay ng pagpapala sa mga pusong marunong magmahal at tumulong sa kapwa. Ika-4, ang taong dumaraan sa mabigat na pagsubok sa buhay. May mga yugto sa buhay ng tao na tila sunod-sunod ang problema at hirap na kanilang kinakaharap. Ang mga pangyayaring ito ay maaaring magdulot ng matinding pagod sa isip at puso. Kapag ang isang tao ay dumaraan sa ganitong sitwasyon, madalas ay pakiramdam niya ay napakabigat ng mundo. May mga pagkakataon na nawawala ang kanilang lakas upang magpatuloy sa pang-araw-araw na laban ng buhay. Sa ganitong mga sandali, napakahalaga ng presensya ng isang taong may malasakit at handang umalalay. Ang simpleng pakikiramay at pagdamay ay maaaring magbigay ng lakas sa kanilang puso. Ang pagsubok ay bahagi ng buhay na hindi maiiwasan ng sinuman. May mga pagkakataon na ang problema ay dumadating ng hindi inaasahan. Maaring ito ay pagkawala ng mahal sa buhay, problema sa pamilya, o mabigat na suliranin sa kabuhayan. Kapag ang isang tao ay nahaharap sa ganitong sitwasyon, napakahalaga na maramdaman niyang may mga taong nagmamalasakit sa kanya. Ang iyong pakikinig at pag-unawa ay maaring magbigay sa kanya ng ginhawa sa gitna ng kanyang paghihirap. Minsan ang presensya ng isang taong handang umalalay ay sapat na upang mapagaan ang bigat ng damdamin. Ang Diyos ay madalas gumagamit ng ibang tao upang maghatid ng pag-aalaga at pag-asa. Kapag may nakikita kang dumaraan sa matinding pagsubok, maaring ikaw ang inilalagay ng Diyos sa kanyang landas. Hindi palaging kailangan ng malaking bagay upang makatulong. Ang simpleng pagbisita, pagkamusta o pagdarasal para sa kanila ay may malaking epekto. Sa pamamagitan ng iyong malasakit, nararamdaman nila na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban. Ang ganitong kabutihan ay nagpapakita ng tunay na pag-ibig na itinuturo ng Diyos. Galatians 6 verse 2, carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Ang talatang ito ay nagtuturo na ang pagtulong sa bigat na dinadala ng kapwa ay isang mahalagang bahagi ng pamumuhay ayon sa aral ni Kristo. Ipinapaalala nito na hindi tayo nilikha upang harapin ang lahat ng problema ng mag-isa. Kapag nagdadamayan ang mga tao, mas nagiging magaan ang mga pagsubok na kanilang kinakaharap. Ang pagtulong sa kapwa sa oras ng kanilang paghihirap ay isang gawaing lubos na nakalulugod sa Diyos. Kapag ikaw ay nagpakita ng malasakit sa taong dumaraan sa mabigat na pagsubok, nagbibigay ka ng liwanag sa kanilang madilim na sandali. Ang iyong pagdamay ay maaring magbigay sa kanila ng lakas upang magpatuloy sa kanilang buhay. Maaring hindi mo agad makita ang pagbabago sa kanilang sitwasyon, ngunit ang iyong kabutihan ay may malalim na epekto sa kanilang puso. Sa pamamagitan ng iyong malasakit, na ipapakita mo ang tunay na kahulugan ng pag-ibig sa kapwa. Ang ganitong uri ng pagtulong ay nagbubukas ng pintuan ng pag-asa para sa taong dumaraan sa matinding paghihirap, at ang Diyos na nakakakita sa bawat kabutihan ay patuloy na nagpapala sa mga pusong handang magdamay at tumulong sa iba. Ika-5, ang taong naghahanap ng tamang landas sa buhay. Sa paglalakbay ng bawat tao, ay may mga sandali na nagiging magulo ang direksyon ng kanilang buhay. May mga pagkakataon na hindi nila alam kung anong desisyon ang dapat gawin.
Ang isip ay puno ng tanong at ang puso ay naghahanap ng kasagutan. Sa ganitong sitwasyon, ang isang payo na may karunungan at malasakit ay napakahalaga. Ang isang taong handang gumabay ay maaaring makatulong upang makita nila ang tamang landas. Minsan ang simpleng pag-uusap ay nagiging daan upang maunawaan nila ang kanilang sariling sitwasyon. Maraming kabataan at maging matatanda ang dumaraan sa panahon ng pagkalito. Ang mundo ay puno ng iba-ibang impluwensya na maaaring magdala sa maling direksyon. Kapag walang gabay, madaling madala ang isang tao sa mga desisyong pagsisisihan sa hinaharap. Dito nagiging mahalaga ang presensya ng isang taong may mabuting layunin. Ang pagbibigay ng payo na nakabatay sa aral ng Diyos ay nagiging ilaw sa kanilang paglalakbay. Sa pamamagitan nito, natutulungan silang makita ang landas na may pag-asa at kabutihan. Ang paggabay sa kapwa ay isang paraan ng pagpapakita ng tunay na pagmamalasakit. Hindi ito tungkol sa pagkontrol sa kanilang buhay, kundi sa pagtulong upang makita nila ang mas mabuting direksyon. Kapag ang isang tao ay naliligaw ng landas, ang isang mabuting gabay ay maaring magbukas ng kanilang isipan. Ang mga salitang puno ng pag-unawa ay maaring magbago ng kanilang pananaw sa buhay. Sa pamamagitan ng mahinahong payo na ipapakita ang pag-ibig at malasakit sa kapwa, ang ganitong uri ng pagtulong ay nagiging daan upang mas mapalapit sila sa Diyos. Proverbs 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Ang talatang ito ay nagtuturo na ang tunay na direksyon ng buhay ay nagmumula sa pagtitiwala sa Diyos. Kapag tinutulungan natin ang kapwa na lumapit sa Panginoon, natutulungan din natin silang makita ang tamang landas. Ang paggabay na may pananampalataya ay nagiging malaking tulong sa kanilang paglalakbay sa buhay. Kapag pinili mong tulungan ang isang taong naghahanap ng direksyon, nagiging bahagi ka ng pagbabago sa kanyang buhay. Ang iyong payo at malasakit ay maaring maging dahilan upang maiwasan niya ang maling desisyon. Sa pamamagitan ng iyong paggabay, nagkakaroon siya ng lakas ng loob na piliin ang mabuting landas. Ang kabutihan na iyong ibinibigay ay maaring magdala ng positibong pagbabago sa kanyang kinabukasan. Ang bawat salitang may kabutihan ay nagiging binhi ng karunungan sa puso ng nakikinig. Ang Diyos ay patuloy na nagpapala sa mga taong ginagamit ang kanilang karanasan upang gabayan at tulungan ang iba. Ika-6, ang taong tapat at masipag ngunit kulang sa suporta. Sa mundo ay may mga taong nagsisikap araw-araw upang maabot ang kanilang mga pangarap. Hindi sila umaasa lamang sa swerte, kundi ginagamit nila ang kanilang lakas at tiyaga upang umunlad. Maaga silang gumigising at handang pagdaanan ang pagod upang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang sarili at pamilya. Ngunit kahit gaano sila kasipag, may mga pagkakataon na kulang pa rin ang suporta na kanilang natatanggap. Kapag ang isang taong masipag ay nakatanggap ng tulong, mas lalo silang nagkakaroon ng lakas ng loob na magpatuloy. Ang simpleng pag-alalay ay maaring magbukas ng mas malaking pagkakataon sa kanilang buhay. Ang pagsisikap ay isang mahalagang katangian na pinahahalagahan ng Diyos. Kapag ang isang tao ay patuloy na nagtatrabaho ng marangal, ipinapakita niya ang kanyang pananagutan sa buhay. Subalit may mga sitwasyon na kahit ang pinakamasipag na tao ay nangangailangan din ng tulong, maaring kailangan nila ng gabay, oportunidad, o kahit kaunting tulong upang makabangon. Sa mga sandaling ito, ang tulong mula sa kapwa ay nagiging napakahalaga. Ang pag-alalay sa kanila ay hindi lamang nakakatulong sa kanilang kabuhayan, kundi nagpapalakas din ng kanilang loob. Ang pagtulong sa taong masipag ay parang pagdidilig sa isang punong malapit ng mamunga. Kapag nabigyan sila ng pagkakataon, mas marami silang mabuting bagay na magagawa. Ang kanilang tagumpay ay maaari ring makatulong sa ibang tao sa hinaharap. Sa ganitong paraan, ang kabutihan na iyong ibinigay ay patuloy na lumalawak ang epekto. Ang isang maliit na tulong ay maaring maging simula ng mas malaking pagbabago sa kanilang buhay. Ito rin ay nagpapakita ng pagkilala sa kanilang pagsusumikap at dedikasyon. Colossians 3 verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Ang talatang ito ay nagtuturo na ang bawat gawain ay dapat gawin ng buong puso para sa Diyos. Ang isang taong masipag at tapat sa kanyang trabaho ay nagpapakita ng paggalang sa Panginoon. Kapag tinulungan natin ang mga taong ganito ang ugali, sinusuportahan din natin
ang kanilang mabuting layunin. Ang ganitong tulong ay nagiging paraan upang mapalakas ang mga taong nagsisikap ng marangal. Kapag ikaw ay tumulong sa taong masipag, ngunit kulang sa suporta, nagiging bahagi ka ng kanilang pagunlad. Ang iyong pag-alalay ay maaring magbigay sa kanila ng panibagong pagkakataon. Sa pamamagitan ng iyong kabutihan, mas nagiging magaan ang kanilang paglalakbay sa buhay. Ang ganitong uri ng pagtulong ay nagpapakita ng tunay na malasakit sa kapwa. Ang bawat kabutihan na iyong ibinibigay ay nagiging inspirasyon din sa iba na magpatuloy sa pagsusumikap. Ang Diyos ay patuloy na nagpapala sa mga pusong handang umalalay sa kapwa na nagsisikap na maabot ang mas mabuting kinabukasan. Ikapito, ang taong nais magbago ng buhay. May mga sandali na ang isang tao ay napapaisip tungkol sa mga nagawa niyang pagkakamali sa nakaraan. Dumarating ang panahon na nais niyang iwan ang lumang pamumuhay at magsimula muli. Hindi madaling baguhin ang sarili, lalo na kung matagal nang nakasanayan ng maling landas. Ang puso ay maaaring puno ng pagsisisi at pagnanais na maging mas mabuting tao. Sa ganitong pagkakataon, napakahalaga ng presensya ng isang taong handang umunawa at umalalay. Ang suporta mula sa kapwa ay maaaring maging lakas upang tuluyan nilang piliin ang pagbabago. Ang pagbabago ng buhay ay isang proseso na nangangailangan ng panahon at tiyaga. Ang isang taong nagtatangkang magbago ay kadalasang humaharap sa pagdududa ng ibang tao. May ilan na patuloy na ibinabalik sa kanilang nakaraan ang kanilang mga pagkakamali. Ngunit ang isang pusong tunay na nagsisisi ay karapat-dapat bigyan ng pagkakataon. Ang pagtulong sa kanila ay isang paraan ng pagpapakita ng awa at pag-unawa. Sa pamamagitan ng iyong suporta, mas nagiging posible para sa kanila ang bagong simula. Ang Diyos ay kilala sa kanyang walang hanggang awa at pagpapatawad. Maraming kwento sa banal na kasulatan tungkol sa mga taong nagbago matapos lumapit sa Panginoon. Ito ay nagpapaalala na walang sino man ang huli na upang magsimula muli. Kapag ang isang tao ay pinili ang landas ng pagbabago, napakahalaga na may mga taong magbibigay ng lakas ng loob. Ang iyong pag-unawa ay maaring maging inspirasyon upang ipagpatuloy nila ang kanilang bagong direksyon. Sa ganitong paraan, ang kabutihan ay nagiging bahagi ng kanilang bagong buhay. 2 Corinthians 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Ang talatang ito ay nagtuturo na ang isang taong lumalapit kay Kristo ay nagkakaroon ng bagong simula. Ang nakaraan ay hindi na dapat maging hadlang sa kanilang pagbabago. Kapag tinutulungan natin ang taong gustong magbago, sinusuportahan natin ang bagong buhay na nais nilang simulan. Kapag pinili mong tulungan ang isang taong nagsisikap magbago, nagbibigay ka ng pag-asa sa kanyang puso. Ang iyong malasakit ay maaring magpatibay sa kanyang desisyon na tahakin ang tamang landas. Sa pamamagitan ng iyong pagtanggap at pag-unawa, nararamdaman niya na may mga taong naniniwala sa kanya. Ang ganitong uri ng pagtulong ay nagpapakita ng tunay na awa at pagmamahal sa kapwa. Ang bawat hakbang na ginagawa nila patungo sa pagbabago ay nagiging patunay na ang kabutihan ay laging may puwang sa buhay ng tao. At ang Diyos na puno ng awa ay patuloy na gumagabay sa mga taong pinipiling magsimula muli. Ikawalo, ang taong tapat sa Diyos ngunit dumaraan sa kahirapan. May mga individual na patuloy na nananatiling matatag sa kanilang pananampalataya kahit dumaraan sa matinding kahirapan. Hindi nila iniiwan ang kanilang pananalig sa Diyos kahit ang buhay ay puno ng pagsubok. Patuloy silang nananalangin at nagtitiwala na may magandang plano ang Panginoon para sa kanila. Subalit bilang tao, nararanasan pa rin nila ang pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay. Sa mga ganitong pagkakataon, ang tulong mula sa kapwa ay nagiging malaking pagpapala. Ang iyong malasakit ay maaaring maging sagot sa kanilang mga panalangin. Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugan na wala ng problema ang isang tao. Kahit ang mga taong malapit sa Diyos ay dumaraan sa mga pagsubok, may mga sandali na ang kanilang sitwasyon sa buhay ay tila napakahirap. Gayunman, patuloy silang kumakapit sa pag-asa at sa mga pangako ng Diyos. Kapag may taong handang tumulong sa kanila, mas nararamdaman nila ang pag-aalaga ng Panginoon. Ang kabutihan na iyong ipinapakita ay nagiging patunay ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. Ang pagtulong sa taong may matibay na pananampalataya ay isang makabuluhang gawain.
Ang kanilang tiwala sa Diyos ay nagsisilbing inspirasyon sa ibang tao. Sa kabila ng kahirapan, patuloy silang nananatiling mabuti at mapagpasalamat. Kapag sinuportahan mo ang mga ganitong tao, pinapalakas mo rin ang kanilang kakayahang ipagpatuloy ang kanilang mabuting halimbawa. Ang tulong na ibinibigay mo ay maaaring magbigay sa kanila ng panibagong lakas. Sa ganitong paraan, ang kanilang pananampalataya ay patuloy na nagiging liwanag sa kanilang paligid. Matthew 5:16. Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ang talatang ito ay nagpapaalala na ang mabubuting gawa ay nagiging liwanag na nakikita ng ibang tao. Kapag tayo ay gumagawa ng kabutihan, napupuri ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawain. Ang pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga taong nananatiling tapat sa Panginoon, ay isang magandang halimbawa ng pananampalataya. Sa pamamagitan nito, mas maraming tao ang makakakita ng kabutihan ng Diyos sa mundo. Ang pagtulong sa taong tapat sa Diyos, ngunit dumaraan sa kahirapan, ay isang gawaing puno ng kahulugan. Sa iyong simpleng pag-alalay, nagiging bahagi ka ng pagpapalang ipinadadala ng Panginoon sa kanilang buhay. Ang iyong kabutihan ay nagiging patunay na ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng mga taong may malasakit. Sa bawat pagtulong na iyong ginagawa, may pusong napapalakas at may pananampalatayang lalong tumitibay. Ang ganitong uri ng malasakit ay nagbubunga ng pag-asa at inspirasyon sa maraming tao, at ang Panginoon na nakakakita sa bawat mabuting gawa ay patuloy na gumagabay at nagpapala sa mga pusong handang tumulong sa kapwa. Habang pinag-iisipan mo ang mga aral na iyong narinig, alalahanin mo na ang bawat kabutihan na ginagawa natin ay may malaking kahulugan sa harapan ng Diyos. Ang mundo ay maaring puno ng problema at paghihirap, ngunit ang isang pusong handang tumulong ay nagiging liwanag sa dilim. Hindi kailangan ng malaking kayamanan upang makatulong sa kapwa. Ang kailangan lamang ay isang pusong may malasakit at handang umunawa sa pinagdadaanan ng iba. Sa bawat maliit na kabutihan na ginagawa mo, may isang buhay na maaaring mabago magpakailanman. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi lamang simpleng gawain kundi isang paraan ng pamumuhay na itinuturo ng Diyos. Kapag pinili mong maging mabuti sa iba, ipinapakita mo ang tunay na kahulugan ng pag-ibig na itinuro sa banal na kasulatan. Ang bawat pag-alalay sa nangangailangan ay parang binhing itinatanim sa puso ng mundo. Sa tamang panahon, ang binhing iyon ay tutubo at magbubunga ng mas marami pang kabutihan. Sa ganitong paraan, ng kabutihan ay patuloy na kumakalat mula sa isang puso patungo sa marami pang tao. Matthew 25:40. Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Ipinapakita ng talatang ito na kapag tumutulong tayo sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan, para na rin nating ginawa iyon para sa Panginoon. Ang bawat tulong na ibinibigay natin ay may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Kaya ang simpleng pagdamay, pag-unawa, at pag-alalay sa kapwa ay isang gawaing banal na nagbibigay galak sa Kanya. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa bawat pag-share ninyo ng video na ito, maaring may isang taong makakatanggap ng pag-asa at inspirasyon. Ang isang mensahe na may aral mula sa Diyos ay kayang magbigay ng lakas sa pusong pagod na sa laban ng buhay. Sa pamamagitan ng sama-samang pagpapalaganap ng mabuting mensahe, mas marami pa tayong maaabot na tao na nangangailangan ng gabay at liwanag. Ang bawat isa sa atin ay maaaring maging instrumento ng kabutihan sa mundong ito. Habang nagpapatuloy ang ating paglalakbay sa buhay, piliin nating maging tao na handang tumulong sa kapwa. Ang kabutihan na ibinibigay mo ngayon ay maaaring maging sagot sa panalangin ng isang tao. Maaaring hindi mo agad makita ang epekto ng iyong ginawa, ngunit ang Diyos ay nakikita ang lahat. Ang bawat gawa ng pagmamahal at malasakit ay may gantimpala na inihahanda ng Panginoon. Patuloy nating gawing gabay ang mga salita ng Diyos upang ang ating buhay ay maging ilaw at pagpapala sa iba.